Alam niyo ba na si Jesus ang salita na nagkatawang tao? Yan ang tatalakayin natin ngayon sa John chapter 1 verse 1 to 18. Si Jesus ang tunay na Diyos na nagkatawang tao upang magdala ng liwanag, buhay at kaligtasan sa tao. Maraming tao ang naghahanap kung sino ba talaga si Jesus. Propeta ba siya? Guro? Mabuting tao? Sa Gospel ni John, malinaw na ipinahayag kung sino talaga ang binabanggit na anak. Hindi niya ito sinimulan sa sabsaban o tala sa Bethlehem, kundi sa walang hanggang pinagmulan ng salita. Dito sa John chapter 1 verse 1 to 18, pinapakilala sa atin ang pinakamalalim na katotohanan tungkol kay Kristo. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao. At siya ang nagbubunyag ng Ama. Sa verse 1 to 3, makikita natin dito ang walang hanggang pagka-Diyos ng salita. Sabi, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So mababasa natin sa text, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang word na nang pasimula o in the beginning sa English, ito ang kaparehong phrase ng Genesis chapter 1 verse 1. Ibig sabihin, bago pa ang lahat, nandun na ang salita. At ang word na salita sa Greek word ay logos. Ito ay hindi lang salita sa bibig, kundi eternal divine expression ng Diyos. At yung word din na ang salita ay kasama ng Diyos, makikita natin na ito ay relational o ibig sabihin mayroon silang relasyon. At mababasa rin natin na ang word na ang salita ay Diyos, dito ay malinaw na sinasabi na siya ay Diyos. Hindi nilikha, kundi sabi sa verse 3, siya ay ang man nilikha. So si Jesus ay hindi nilikha. Siya ang eternal creator God. Pantay sa Ama, ngunit persona na hiwalay. Kaya kailangan kilalanin natin si Kristo, mga kapatid, bilang tunay na Diyos, hindi bilang inspiration lang. Dahil ang pananampalatayang mali, pagkilala kay Jesus ay hindi tunay na pananampalataya. Kapag Diyos ang pagkilala natin kay Jesus, walang bagay na buhay mo ang hindi niya kayang hawakan. Kaya tandaan, ang problema mo ay hindi mas malaki kaysa sa manlilikha. Because our Creator is bigger than to our biggest problem. At dito sa verse 4 to 9, makikita natin na ang salita ay ilaw at buhay sa gitna ng kadiliman. Sabi, ang salita ang pinagmulan ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw
na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. So sa verse 4, mababasa natin na ang salita ang pinagmula ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. So sa kanya nagmula ang tunay na buhay. Hindi lang biological life, kundi spiritual life. Siya rin ang liwanag dahil siya ang nagbubunyag ng katotohanan at siya ang nagbibigay direction. At sinabi doon sa tinutukoy na ilaw, hindi ito nadaig ng kadiliman. So ibig sabihin, hindi kayang talunin ng kasalanan, ng kasamaan, ng demonyo o ng mundo ang ilaw ni Kristo. Kaya kung wala tayo kay Kristo, wala tayong tunay na buhay. Pwedeng may pera ka, may trabaho ka, o ministry, pero kung hiwalay naman tayo kay Kristo, wala tayong tunay na buhay. Sa gitna ng kadiliman ng mundo, kasalanan, depression, confusion, tandaan, si Kristo lamang ang liwanag. Hindi self-improvement, hindi higher level ng buhay, o higher level ng spirituality, kundi liwanag lang ni Jesus ang naglalabas sa totoo mula sa kadiliman. Dito rin makikita natin sa verse 10 to 13 ang pagtanggi ng mundo at ang pagtanggap ng mga sumasampalataya. Sabi, naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karampatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. So mababasa natin na naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, tinanggihan siya ng karamihan. Pero ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karampatang maging anak ng Diyos. So makikita natin ang word na naparito siya sa mundo. Ibig sabihin si Jesus ay dumating sa mundo na siya ang lumikha. Ngunit hindi siya tinanggap ng karamihan, lalo na ang Israel. Ngunit ang mga tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karampatang maging anak ng Diyos. Grabe, no? Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi dahil sa dugo, lahi, o sariling kagustuhan, kundi dahil mismo sa Diyos. So, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tanging ang mga tumanggap lamang kay Kristo. Popular kasi ngayon ang kasinungalingang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Mali ito ayon sa Biblia. Ang tunay na pagtanggap kay Kristo ay hindi lamang paniniwala sa isip, kundi pagbibigay ng buong tiwala at pagpapasakop sa Kanya. Huwag nating ipagpalit si Kristo sa mga spiritualities ng mundo. Tandaan, marami ang nagpapakarelihiyoso pero hindi tinatanggap ang totoong Kristo ng Biblia. At makikita rin natin sa verse 14 to 18 na ang pagkakatawang tao ng salita at ang kapuspusan ng kanyang biyaya. Sabi, nagkatawang tao ang salita at namuhay ng kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ito ang kanyang sinabi. Siya ang tinutukoy ko
nang sabihin kong may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kesa sa akin, dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Binigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakikilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Sabi sa verse 14 sa NIV version, maganda kasi ito sa English. Sabi, "The Word became flesh and dwelt among us." At yung word na full of grace and truth. So, ang word na became flesh, ibig sabihin, ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi anyo lamang. At yung dwelt among us, literal na parang naging tabernacle, na siya ang presensya ng Diyos sa gitna natin. At yung word din na we have seen His glory, ibig sabihin, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa anak. At yung full of grace and truth, ibig sabihin, hindi kalahating biyaya, kalahating katotohanan, kundi buong biyaya at buong katotohanan. At sabi rin sa verse 18, siya lamang ang makakapagpaliwanag kung sino ang Ama. So meaning, hindi malayo ang Diyos dahil lumapit siya sa atin sa pamamagitan ni Jesus. No religion, no effort, no spiritual level, o sa tingin ng mga tao ay nasa 4th floor sila ng level of spirituality nila. Tandaan natin, no spiritual level ng tao ang makakaakyat sa Diyos. Bakit? Dahil siya na mismo ang bumaba para lumapit sa atin. Dahil ang tunay na kaligtasan ay nasa biyaya at katotohanan ni Kristo. Hindi sa gawa, hindi sa moralidad, hindi sa positivity, at hindi sa energy, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya kung gusto nating makilala ang Ama, tumingin tayo mismo kay Jesus dahil siya ang tanging interpretasyon ng Ama. So makikita natin dito sa John chapter 1 verse 1 to 18, pinapakilala si Jesus bilang eternal God, Creator, Light and Life, Rejected Messiah, Savior of those who believe, God in the flesh, full of grace and truth, at higit sa lahat, the final revelation of God. Tandaan, wala nang new revelation dahil si Jesus na mismo ang final revelation of God. So mga kapatid, meron akong challenge sa inyo. Kung ang salita ay nagkatawang tao upang hanapin ka, hanggang kailan mo siya tatanggihan? Kung pinapaniwalaan mo naman na siya ay Diyos, dapat siya ang sentro ng buhay mo. At kung siya ay liwanag, bakit ka pa namumuhay sa kadiliman? At kung ikaw ay nasa kadiliman, tanggapin mo si Jesus dahil siya ang liwanag na hindi magagapi ng kadiliman, na siya lamang ang may kakayahang mag-alis sa kadilimang iyong kinalalagyan. Dito sa tinalakay natin, mas makikilala natin kung sino talaga si Jesus at ganon kahalaga ang ating pagtugon sa Kanya. Paano mo ba siya tinatanggap? Bilang guro lang ba? Bilang tao lang ba? O bilang Diyos at Panginoon? So yun lang, makabok. Have a great day and God bless.